At kaugnay pa rin sa pananambang sa convoy ng lider at miyembro ng Ozamis Robbery Hold-Up Group, makakapanayam natin si Luz Biminda Cadavero, ang ina ng sinasabing lider ng naturang grupo na si Ricky Cadavero alias Kambal, at ang kapatid ni Ricky na si Rosalinda Cadavero. Magandang umaga sa inyo, ma'am. Magandang umaga din po. Umaga rin. Okay po, ma'am, naniniwala ba kayong sadya itong pagkakapatay sa inyong kaanak at sa isa pa niyang kasamahan? Sinadya po talaga. Sinadya nilang patayin yung kapatid ko para manahimik na. Yun po. Sa At panayam, ayaw nilang mabulgar, nakasabwat sila. Sa panayam po sa inyo ng DZBB kahapon, sinabi niyo po na naniniwala kayong may kinalaman ang mga pulis sa pananambang sa inyong kapatid. Ano naman po kaya Ay, sa talaga tingin po ninyo sila. ang motibo? Bakit po kailangan nilang patahimikin itong kapatid po ninyo? Gusto siguro nilang patahimikin yung kapatid ko kasi natatakot sila na mabubuhay yung kapatid ko habang nasa kulungan at baka i-interviewin at magsasabi ng totoo, mabubulgar sila. Pero for the record po, ma'am, ito pong kapatid ninyo ay totoo po bang leader siya nitong Ozamis Robbery Hold-Up Group? Sa palagay ko po, hindi. Ginagamit lang siguro po siya sa pagdanakaw. Pero sa leader, parang hindi po kapapaniwala. Kasi ang kapatid ko, makita nyo naman kung anong hitsura. Pero sinasabi niyo po, Leader ba yan? oo, pero may alam po siya tungkol dito sa mga illegal na gawain. Oo, inaamin ko na kasama siya dyan sa Ozamis Robbery. Yan, kasama. Pero may mga tao pang malalaki na nakahawak sa kanila. Kawawa naman. Ma'am, gusto ko rin tanungin si nanay, si Mrs. Cadavero, kung ano po yung nalalaman nyo tungkol sa yung naging hanap buhay po ng inyong anak? Yun nga, nung sumama-sama pa siya ng yung di ko alam sino yung mga tao. Mula yung napatay yung sino ba yung lalaki na yun na Alvin Flores, sino pa yung parang Bruno ata yun sa Cebu, yung minasaker. Yun, siya ang kinukuha ng grupo na siya maging leader daw. Nagpaalam niyan sa akin, Mama, ako ang kukunin nila maging leader sa Ozamis gang ba yun? Di ko alam. Yun na, pinayuhan ko siya, wag bal. Mahirapan ka na pag nakasunod ka na ng grupo. Mahirapan ka maglabas. Kailan nyo siya huling Yun nga. nakausap po? Kailan nyo huling nakausap po yung inyong anak? 2011 ata. 2011 pa? 2011. 2011. Yung kapatid naman ni si Cadavero po, ni Ricky. Kailan niyo pong nakausap? Nakita ko siya nung nagbakasyon ako, galing ko ng Saudi Arabia, nung huli kong nakita siya is August 24. Last year. At ma'am, August 24 last year. At ma'am, doon po sa the few times na nakausap po ninyo ang inyong kapatid at kayo rin po ma'am, yung inyong anak, may naikukwento ba itong si Ricky sa inyo na may kasabwat siya ng mga pulis dito sa operasyong ito? Oo. Ano pong sinasabi niya? Yung kausap ko siya last month lang, June 14 ko siya nakausap. Pinayuhan ko siya na huminto na, wag nang gumawa ng ganun. Sinabi niya naman sa akin, wala na, hindi na ako gumagawa. Sabi niya sa akin. Sabi ko, wag kang kumpiyansa, palakad-lakad dyan sa labas. Sabi niya sa akin, hindi naman ako takot na maglakad-lakad dyan sa labas kasi binayaran ko naman lahat ng pulis. Yun ang sabi niya sa akin. Binayaran niya na daw lahat ng pulis na protektahan siya. Yun ang sabi niya sa akin. Rosalinda, meron ba siyang nababanggit? Meron ba siyang nababanggit na mga pangalan o kahit man lang kung taga saan yung mga pulis, anong police unit? Na nagpoprotekta Basta sa ang kanya? sinasabi niya sa akin, lahat Police Cavite. Kasi sa Police Cavite siya Cavite. nakatira. Oo, Police Cavite, lahat ng Police Cavite. Binayaran daw niya ng pera para hindi siya huhulihin.
Now, ma'am, ang sinasabi ninyo sa amin kanina, hindi yung kapatid ninyo, hindi siya yung leader. Meron pang mga mas matataas sa kanya dito sa Ozamis Robbery Hold-up Group. So, nasabi ba niya sa inyo kung saan konektado itong mga mas matataas pa sa kanya? Yun lang man ang sinabi niya sa akin na yung pera, binibigyan niya rin yung mga pulis. Yun lang yung sinabi niya sa Hindi akin. namin alam kung sinong Oo. leader talaga dyan, kung sinong ulo utak Oo. dyan. Hindi namin alam. Hindi Hindi yan namin alam. sinasabi niya. Basta yun lang ang sabi niya, binibigyan niya ng pera yung mga pulis para hindi siya arestuhin. Okay, ma'am, meron din pong lumalabas ngayon na isa pang anggulo na ito daw pong kapatid ninyo na si Ricky ay konektado daw dati dito sa Kuratong Balelenggang. Ano pong reaksyon niyo dito, ma'am? Hindi po totoo. Kasi yung kapatid ko, bata pa yun. Bata pa yan, 35 pa yan, magta-36 pa. Paano siya naging kasali doon? Na yung grupo na yan, noon pa yan. Yung grupo nila, ang narinig ko sa kanya, Ozamis Group. Yun ang inano niya sa akin, Ozamis. Group. Na Ozamis ang pangalan. Pero yung sa Kuratong Baling, hindi namin alam at hindi siya kasali doon. Kasi bata pa yan, yung Kuratong, noon pa yun na issue. Ibig sabihin, 10 years old, sumali na siya. Nasa kustodiya pa siya ng bahay namin noong nung edad niya, na gano'n. Meron ba kayong mga nakilalang mga kasama ni Ricky dito sa grupong to? Umuwi ba siya sa inyo Ako talaga. nagpapakilala ng mga kasamahan? Ako talaga, actually, wala. Wala akong kakilala Kahit ako kung wala. sinong kasamahan niya o sinong kagrupo niya. Kasi una, sa Saudi na ako tumira. Uuwi lang ako ng dalawang taon, isang buwan lang ako naka-stay dito. Pero yung communication namin sa cellphone, nandoon. Yung payo ko, palagi ako nagpapayo sa kanya na hihinto na. Si Mrs. Cadavero po, si Luz Viminda, yung nanay ni Ricky. Ako rin. Meron ba kayong nakilala mga kasama niya? Wala akong nakilala sa kasama niya. Ngayon ko lang nakita yan si Kulot na dito na sa Morgue. Wala akong kakilalang mga kasamahan niya. Ayaw talaga yan si Ricky na magsabi sa akin. Hindi ko alam, sumali na siya dyan. Basta wala akong kakilala dyan sa kanilang mga kasamahan. So, ito pong sinasabi... Natatanong pa nga ako kung sino yan si ano, hindi ko kilala. So, ma'am, ito pong sinasabi ninyo na ang pumatay dito sa inyong kaanak na si Ricky ay gusto nilang protektahan yung kanilang sarili. Meron na po ba kayong hinala kung sino itong mga ito or kung saan sila konektado? Yun nga. Yun. Yun Siyempre. nga. Kasi ang narinig ko sa balita, nasisibak daw yung mga pulis ngayon. Ito ang masasabi ko. Kung sino yung dumukot sa kanya, na tinaka siya doon sa gate ng bilibid person, yun din ang mga taong pumatay sa kanya at yun din, ayaw nila mabulgar ang ginagawa nila. Kaya tinumba nila ang kapatid ko. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan na kayo sa Commission on Human Rights at sa iba pang ahensya ng gobyerno para magkaroon ng linaw dito sa pagkamatay ng inyong kapatid, ma'am. Ang hinihingi, Wala pa ang human rights. ang hinihingi ko lang, kasi mula pa noong na naramdaman na niya, napapatayin siya, sumisigaw na yung kapatid ko ng human ng human rights. Kasi nga, alam na niya papatayin siya. Humihingi siya ng tulong na sana susundan-sundan siya kung saan. Kasi alam niyang papapatayin na siya. May plano na yung mga pulis sa kanya. Yun po. Ano po ito? Nakausap niya po siya at yun po yung sinabi niya sa inyo, yung takot niya? So, kumbaga, ina-anticipate Wala na siyang nila. takot. Wala siyang takot na sinabi sa akin. Ang sabi niya, hindi ako takot na lalabas-labas kasi binayaran ko na yung mga pulis na hindi ako hulihin. Yun ang sabi niya sa akin. Pulis ng Cavite. Lahat daw. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Luz Viminda Cadavero, ang ina ng sinasabing leader ng grupo na si Ricky Cadavero alias Kambal at ang kapatid ni Ricky na si Rosalinda. Maraming salamat po, ma'am.